Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay, karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y na. Itong quiz na ito, bago nyo isend yung answer, i-type nyo muna lahat kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? I-type nyo 1 to 7. And then, pwedeng blank. Kapag di nyo talaga alam ang answer, pwede siyang blank. Okay? So, which drawing technique was used in this image? Ito yung number 1. Number 1. So, quiz yan, no? Tapos number 1. Kahit anong sagot nyo, basta anong technique yan. Parang ano yan eh. Walang babaan yan, no? Hindi niya binaba yung, ibig sabihin, nakadiin lang yung kanyang pen. So, sa iisang line, nakabuo siya ng shape ng mata at buong mukha. Ayan. So, ano po ulitin ko, wag niyo munang isesend yung answer. Number 1 and then yung answer niyo, wag niyo isesend. Dapat dikit-dikit yung answer niyo. Number 2 and then ilagay niyo lang, wag niyo munang isesend. Okay? So, dapat dikit-dikit yung answer niyo. So, number 2, in art, anong tawag sa tilted circle? Itong circle na to, nakapaganyan. Oval ang tawag ng iba. Pero may sinabi ako last meeting natin na merong mas formal na tawag doon. Ayan. Di kung matandaan nyo, edi very good. Pag hindi, okay lang, kahit walang answer. So, ayan, number 2. Hula-hula na lang. Basta hindi oval. Letter E ang umpisa. Saan kayo? Next, texture. Sa texture naman, when texture is used in artwork, what sense is it trying to convey? So, itong artwork na to, anong texture kaya ang pinapakita niya? So, sa texture, basta kung ano yung natatandaan nyo na or nasa damdamin nyo na texture niya. Sabihin nyo lang. 5, 4, 3, 2, 1. Wag nyo isasend i-type nyo lang number 3 and then yung answer. Number 4, sa form. So a form is 3D version of a shape. If a triangle were a form, pag yung triangle, ginawa mo siyang form, anong pwedeng mabuo sa triangle na yon? Yung mga triangle na pinagdikit-dikit at ginawang form. Yan. Meron nun sa isang bansa dyan sa malapit sa Middle East. Next, alam niyo na ang sagot doon. Wag mo niyo munang i-enter. Dapat sabay-sabay tayong mag-enter ng sagot. Okay, about sa space, number 5. Tignan niyo yung composition na to. Which part of the painting is in the foreground? Ano daw yung nasa foreground? Itong nasa baba na to. Ano kaya to? Nauunawaan nyo ba na siya ay something na ano kaya yan? So any words na pwedeng mag-express diyan sa natutunan nyo? Next. Sa color naman, if you mix a primary color and secondary color, anong type ng color ang makukuha nyo? Primary and secondary. Naghalo. Anong susunod?
And last but not the least, okay? Sa tone, it shows light and dark, di ba? So where is the light source in this painting? Nasaan yung light source ng painting? Nasa top left, top right, or below left, or below right? Nasaan yung source kaya ng ano dyan, light? Yung light source niya. In 5, 4, 3, 2, 1. Okay, time's up. Send natin yung sagot. Send. Yan. Okay, maiya kung kung may mali. Hindi naman tayo magaling agad, di ba? So, yan. Ito yung mga sagot. Number 1, ang technique na tawag doon sa continuous ay line drawing. O, pwede ring line art. O, line draw. So, very good. Line lang. Kulang. So, line art ang tawag doon. Line drawing, line art. Number 2, a tilted circle is an ellipse. Tama si Brother Franco, Pastor Franco. Sino pa nakakuha ng letter E na yon? Wala na. Si Pastor Franco lang. Palakpakan! Woo! Number 3, texture shows how something, it feels It feels to touch. Number 3, ano yung sagot nyo? Wala, kahit ano nga eh. Feels, feeling. Di ba ang feeling is sense of touch? 3D. Yung number 4, 3D. Okay. Walang ganong sumagot sa number 3. Kahit ano nga eh, sabi ko sa inyo eh. Basta anong ma-feel nyo eh, ilalagay nyo lang. Then number 4, a 3D triangle is called pyramid. Okay, sino nakasagot ng pyramid? Wala si Pastor Francong pyramid. Si Sister Teresa, very good. Si Sir Francis, 3D, sabi niya. Hindi, anong form? Ibig sabihin is form, shape ng form siya. So, next tayo, number 5. The trees are in the foreground. Pakita ko sa inyo. Ano yung makikita nyo sa foreground? Anong part ng painting? Nilagyan daw ng trees dito sa foreground. Yun. Lagyan ng object, trees. Pero kahit ano naman ang sagot natin. So, last but not the least, meron pa pala. So, ang primary, pag nag-mix sa secondary, it creates, tertiary. Number 6. Sino nakasagot sa number 6? Tertiary. Pastor Franco, si Sister Teresa, si Sir Francis, very good. And last but not the least, yung number 7, light source is in the bottom right corner. Bottom right. Sige natin, below right, tama. Below right sabi ko, bottom right. Pares lang naman. Below right. So, tama lahat. Top right. Nako, Sister Risa, medyo below right. Oo. Kasi pag top right, ka-complement niya yung shadow. Oo. Kung saan nakaturo yung shadow, ka-complement niya yung light. Nandito yung shadow, nakaturo sa top left. So, ibig sabihin, dito sa below right. Kung sa top right yung ilaw, nasa below left naman yung shadow niya nakaturo. So, yan. Maraming salamat po sa bawat isa at tayo po ay nakapagtiyagang mag-aral ng graphic design. Alam nyo, nung nag-aral ako ng graphic design, yung teacher namin maglalagay lang doon ng idodrawing namin. Hindi pinaliwanag yung ganito. Maniwala kayo sa akin. Basta iniiwan lang kami, tapos pag dodrawingin kami, ang ilagay niyong subject, ganito, graphic design. Tapos, ang topic natin ngayon, texture. Mag-drawing kayo ng
iba't ibang texture. Yun lang. Bahala na kami. Mag-drawing kayo ng ng form, lagyan niyo ng shade. Yun lang, tapos na. So, walang application. Pero tayo, magkakaroon tayo ng final synthesis ng lahat ng napag-aralan natin ay i-apply natin sa isang poster. Na yung poster na yon, kailangan meron kayong concept doon at sasabihin nyo kung ano yung concept na yon. Sabihin nyo lang, this is a geometrical pattern, or it's either ito po ay organic, very organic something na poster about Christmas, ganun. Or Valentine's, ganun. So, kahit anong poster ang gagawin nyo, basta ang mahalaga, kayo po ang gumawa ng mga shapes or pumili ng mga shapes. Huwag kayong kukuha ng ready-made template. Dapat kayo po ang maglalagay ng mga shapes doon. So, hirap po kasi mag-type. Yan. So, thank you po at God bless us all. Kung meron kayong tanong, pwede pa po kayong magtanong. Pass dyan na tayo ng 4 minutes. So, to God be the glory. Pray muna tayo and then tsaka kayo mag-question. Father God, maraming pong salamat sa lecture namin ngayong gabing ito. Continue to bless everyone. At nawa sa natutunan namin, may apply namin ito, Panginoon, in our daily lives. And even sa skills na ipinagkaloob mo sa amin ngayon, nawa ay mas maunawaan namin yung creation mo sa magitan ng pag-color mo sa mga bagay-bagay. Para bagang naisip namin, napaka-boring naman kung ang lahat ng dahon ay green. Ang lahat ng dahon ay pabilog. Parang you are the greatest tawag doon na maestro, Panginoon ng art. Kaya naniniwala kami, Panginoon, na kahit konti lang ng skills na lahat ng pinoposes mo na talent, Lord God, ay bigyan mo kami ng kaunti upang matuto kami, Panginoon, na ma-enhance namin ang aming mga skills and talents para sa kalwalhatian mo rin, Panginoon, at para makapaglingkod kami at magbigay ng solusyon sa mga problema sa mundong ito, kung ano man ang kanilang pangailangan. Maraming pong salamat. Ito po ang aming samdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, thank you po mga kapatid at kaibigan. And God bless us all. Sa mga question, pwede po kayong mag-question. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos na makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kalwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya.
Mobile Bible School, Uy, abot kamay na sa bawat aralin. Tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay sa pag-aaral ng salita. Tayo'y magwawagi para sa kalwalhatian ng Diyos. Tayo'y nagpupuri sa kanyang biyaya. Tayo'y nagmamahalan. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo'y nagkakaisa.